Hindi ko alam kung pupunta siya sa Moscow. Baka pumunta siya. Ikaw, pupunta ka sa Moscow? Mahirap yon. Maraming drone ng Ukraine doon. Delikado. Mapanganib na lugar yon. Ayaw niyang maging pagmamayari. Ilang taon na ang nakalipas, isang batang oposisyonistang politikong Ruso, si Boris Nemtsov, ay nagbigay ng isang panayam at hinulaan kung paano matatapos ang pamumuno ni Vladimir Putin. Sabi niya, magpapatuloy si Putin sa paggamit ng takot hanggang hindi na ito epektibo. Kapag humina na ito, sabay-sabay ang pagbagsak mula iba't ibang direksyon. Mula sa mga mamamayang hindi na natatakot, sa mga kabiguan sa larangan na hindi na maitago ng Kremlin, at sa mga elite na tahimik na tumatalikod sa taong nangakong poprotekta. Alam mo kung ano ang nangyari? Si Boris Nemtsov ay pinaslang makalipas ang wala pang isang taon matapos ang panayam dahil sa kanyang prediksyon sa pagbagsak ni Putin. At ngayong linggo, makalipas ang ilang taon mula nung panayam na yon, bawat bagay na kanyang hinulaan, mukhang nangyayari na lahat ng sabay-sabay. May mga mamamayang Ruso na nananawagan ngayon ng pagbitay sa mga opisyal ng Russia, gaya ng ginawa noon ni Stalin. May ilang oligarkang Ruso na kumita sa digmaan, pero ngayon, bumabaling na sila laban kay Putin. Sa video na ito, ipapaliwanag ko kung bakit hayagang nananawagan ang mga Ruso ng pampublikong pagbitay sa sarili nilang opisyal. Ano ang ipinapakita ng kahiyahiyang pagbagsak ng isang gobernador ukol sa krisis sa gasolina? At kung bakit tahimik na hinahayaan ng mga ahente ng FSB na hayagang batikusin si Vladimir Putin ng mga oligarko at propagandista? Ipinapakita nito ang posibleng mangyari sa hinaharap at hindi ito maganda kay Putin. Simulan natin sa prediksyon ni Boris Nemtsov ngayong linggo. Lantad na ngayong hinihiling ng mga karaniwang Ruso na nagpapakita pa sa kamera na dapat barilin ang mga opisyal ng gobyernong pumapalpak sa bansa, tulad ng ginawa noon ni Stalin. Mukhang binabalik ni Putin ang Soviet Union. Pakinggan at pansinin ang sinasabi niya. Mga pare, naaawa talaga ako sa kababayan natin. Sa pag-ikot ko sa syudad, nakikita ko ang mga pila kahit saan, abot ng milya ang haba. Minsan, 5 o 6 na oras na kapila ang mga tao. Umalis ako alas 2, tapos bandang alas 3:30, nagpakarga kami ng gasolina sa kotse ng kaibigan ko. Alas 4:30 na noon, umuwi kami, natulog ng 2.5 oras, tapos balik trabaho. Dahil sa mga demonyong ito na hindi mahal ang bayan at nagnanakaw, parang gusto mong, noong panahon ni Stalin, barilin na lang sila sa pader. Paano mo magagawang pilitin ang sarili mong mga tao? Bakit hindi gamitin ng mga taong ito ang oras nila para sa saya at kalusugan? Marami silang plano para sa pamilya at bakasyon, pero nakapila lang sila sa mga gasolinahan. At minsan pa, sasabihin pa nila sa huling tao pagkatapos niyang pumila ng 3 hanggang 4 na oras. Sasabihin nila na ubos na ang gasolina. Maisip mo ba kung ano ang nararamdaman niya? Ano ka ba talaga? Tao ka ba o hindi? Ngayon, ilang taon lang ang nakalipas bago nagsimula ang digmaan na ito, ang ganitong malawakang panganakop. Patay na si Alexei Navalny dahil sa pagsasabi ng kahit kaangting bahagi lang ng mga sinabi ng taong ito sa publiko. Tumatakbo lang siya laban kay Vladimir Putin para maging presidente at pagandahin ang Russia. Dahil dito, namatay siya sa gulag nilason ng mga ahente ng FSB. Ngayon, hayagang nananawagan ang mga mamamayang Ruso ng firing squad. Hindi ito dahil biglang natuklasan ng mga Ruso ang tapang. Nangyayari ito dahil hindi na epektibo ang makina ng takot ni Putin. May dahilan kung bakit ganito ang kilos ng mga Ruso ngayon. Ang dahilan niyan ay may kaugnayan sa krisis sa gasolina na nararanasan sa halos lahat ng probinsya sa Rusya. Tingnan ang ulat na ito. Sa ngayon, ang Rusya ay may presyo ng gasolina na 300 rubles bawat litro. Katumbas ito ng halos $15 bawat galon sa bansang may pangalawang pinakamalaking napatunayang reserba ng langis sa mundo. Ngayon, para mailagay natin sa konteksto, sigurado akong narinig na ng ilan sa inyo na mataas ang buwis sa gasolina sa Europa. Kaya mataas din ang binabayaran ng mga Europeo para sa kanilang gas. Pero kahit ganun, nagbabayad lang sila ng mga $8 hanggang $9 bawat galon. Sa Texas, $3 hanggang $4 bawat galon ang bayad natin kahit tumaas ang presyo dahil sa digmaan sa Iran. Sa Rusya, $15 bawat galon ang bayad nila. Kung makakahanap pa sila ng gasolina.
Alam mo ba anong ginagawa ng Kremlin habang naghihirap ang mga Ruso? Tingnan mo, inanunsyo ng mga awtoridad sa Rusya na ititigil nila ang lingguhang paglalatala ng presyo ng gasolina, isang taktika na lagi ring ginagawa ng CCP sa China. Kapag di ka masaya sa datos, imbes na ayusin ang problema, burahin mo na lang ang mga numero. Ganyan ang ginagawa ng Kremlin. Mahirap talagang itago ang ganitong problema. Tingnan mo ang itsura ngayon ng mga kalsada sa Rusya, lalo na sa may mga gasolinahan. At tila hindi pa sapat, si Vladimir Putin na mismo ang sinisisi ng mga Ruso. Hindi ko alam kung narinig nyo ang tugtog sa video, pero ang kanta ay pinamagatang Vladimir Putin, ibagsak ang pader. At ito ang pinapatugtog ng mga Ruso habang nakapila sila sa gasolinahan para magpakarga ng gasolina. Sa katunayan, minsan umaabot pa ng ilang araw ang kanilang paghihintay. May ulat kaming natanggap na may mga tao na 5 araw nang naghihintay sa pila. Pero hindi pa rin nila nakuha ang gusto nila. Dahil sa sitwasyong ito, may nakakatawang kwento akong narinig tungkol sa isang politiko sa Rusya. Heto ang ibig kong sabihin, sabi ng gobernador ng reyon ng Volgograd sa Rusya sa mga Ruso, walang krisis sa gasolina. Huwag kayong mag-imbak ng gasolina dahil kayo ang sanhi ng problema, hindi dahil may kakulangan. Sinasabi niyang lahat ay kumukuha ng sobra kaya nagkakakulangan. At hulaan nyo anong nangyari. Habang nagsisinungaling siya sa publiko, na-stuck siya sa kalsada nang maubusan ng gasolina ang sasakyan niya. Baka ngayon, na-realize na niya ang krisis sa gasolina. Ngayon, isipin mo na lang kung ang isang gobernador ay hindi makakuha ng gasolina para sa kanyang sasakyan. Gaano kaya kalala ang dinaranas ng mga mamamayang Ruso? Isang babaeng Ruso sa susunod na clip ay talagang nagbe-breakdown sa harap ng kamera. Paliwanag niya na hindi lang crisis sa gasolina ang pinoproblema niya. Hindi na kumikita ang negosyo niya dahil sa inflasyon. Hindi rin siya makakontak kahit sino sa pila dahil walang internet. Siguro, dapat akong maging mas tiyak kapag pinag-uusapan ko ang internet. Walang cellular internet sa Rusya, habil natatakot si Putin sa mga drone ng Ukraine. Bukod dito, papalapit na rin ang digmaan sa kanilang tahanan. Panuurin ang clip na ito. Kakatulog ko lang. Nagulat ako. May empleyado ng gasolinahan na nagsabi sa lahat sa pila na walang gasolina ngayon. Sabi nila, wala daw gasolina ngayon. Nabubuhay tayo sa ika-21 siglo ang panahon ng teknolohiya. Tipla ng buhok. Wala kaming signal. Hindi ko man lang matawagan ang asawa ko sa oras ng pangangailangan. Hindi ko maayos na mapatakbo ang negosyo ko. Nalulugi kami. Talagang wala kaming magawa. Hindi namin mapupuno ang mga sasakyan namin ng gasolina. Wala na nga akong sapat na gasolina para makauwi. Grabe. Ito ang dahilan kung bakit ang mga propagandista ng Rusya na dating masaya sa digmaan ay nayoy humihingi na ng tulong at awa sa mga Ukranyano. Tingnan ninyo, isa itong Telegram channel ng lalaking nagbabalita sa digmaan para sa mga Ruso. Sabi niya, napasabog ang Omsk refinery kaya walang available na gasolina. Mga Ukranyano, tama na po. Magkapatid tayong tao. Itigil nyo na ang pag-atake. May isa pa tayong post na kumakalat na yon. Tingnan ninyo, may isa pa tayong mamamayang Ruso na hindi propagandista. Umiikot at sinasabing 3 araw na silang walang susi at 5 araw nang walang gasolina. Ito ang kwento na binanggit ko, kung saan may mga taong 5 araw nang nakapila sa gasolinahan pero wala pa ring gasolina. Sa ganong sitwasyon, hindi ko na lang gagamitin ang kotse ko. Pero hindi natin alam ang buong sitwasyon. Baka kailangan nila ito sa trabaho o iba pa. Kung mag-aaksaya ako ng oras, hindi na lang ako kukuha ng gasolina. Ngayon, dinadala tayo nito sa mahalagang punto na ang mga mamamayan ng Rusya, mga normal na tao, o siguro mga elite sa Moscow, ay nagsisimula ng mapansin na talagang hindi handa ang gobyerno na alagaan ang lipunan. At dinadala tayo nito sa pangalawang prediksyon na pinag-usapan natin sa simula ng video, kung saan mapapansin ng mga tao kung gaano kasama talaga ang pamumuno ni Putin. At pagkatapos ay babaliktad sila laban mismo sa leader. Panurin ang clip ng babaeng Ruso na gustong mamuhay ng payapa pero di maintindihan kung bakit dumarating sa Moscow ang mga drone ng Ukraine
at ginigising siya. Sa madaling salita, yon ang pinakamalaking reklamo niya na hindi siya makatulog ng maayos. Panurin mo! May mga drone na lumilipad sa langit mula alas 4:30 ng umaga. Nagising ako bandang alas 6:50 ng umaga. At ang una kong narinig mula sa nanay ko ay, may mga drone na lumilipad sa taas natin. Kailangan nating may gawin. Hindi ko inakalang magre-record ako ng video tungkol dito. Pero sa tingin ko, itutuloy ko na lang at ire-record ko ito. Ayokong magdrama o magmukhang biktima. Alam kong daan-daang libong tao sa Russia ang nasa ganitong sitwasyon. Ngayon, tinatarget nila ang ilang distrito, kabilang ang Lyuberchi at Kotelniki, kung saan ako nakatira. Ipapakita ko sa inyo ang nangyayari sa labas ng bintana ko. Bumubulwak ang usok dahil tinamaan ng mga drone ang ilang kalapit na tirahang gusali, ang Sodo Food Market, ang White Dacha, at ilang pang lugar. Ngayon ko lang naranasan ang ganitong kaba at di ko alam ang gagawin. Hindi talaga ako natatakot sa maraming bagay sa buhay, pero ngayon natakot ako. Mas natatakot ako sa katotohanang walang nag-abiso kaninuman. Walang ipinadalang mensahe, walang sirenang tumunog, at walang inilikas. Tuloy-tuloy lang ang lahat na parang walang nangyari. Sa teorya, pwede kang magising na may drone na lumilipad papasok sa bahay mo, o baka hindi ka na magising kailanman. Siyempre, hindi na natin hihimayan pa ang buong sitwasyon, pero naiintindihan ko kung gaano nakapagod na pagod ang mga tao sa lahat ng ito. Hindi normal ang mabuhay na natatakot kang tamaan ng missile. Walang alam kung saan ligtas tumakbo o kung dapat lumabas ng bahay. Walang abiso mula kanino man. Alas 10 na ng umaga, tuloy pa rin ang mga pagsabog. Puro drone na lumilipad papasok o mga pagsabog mula sa mga bagay na nasusunog na. Kasi isa sa mga target ay ang oil refinery. Ang mga magulang na may mga anak ay nagtatakbuhan palabas sa hagbanan, hindi alam kung saan pupunta. Habang ang balita ay tungkol sa mga problema sa Germany, hindi mo talaga maiintindihan ang laki ng trahedya hanggat hindi ito nangyayari sa'yo. Ngayon, nakaupo lang ako at nanginginig ang mga kamay ko. Hindi ko pa naranasan ang ganitong kaba, kasi hindi pa ako napunta sa ganitong sitwasyon. Sobrang gulo talaga nito. Hindi malinaw kung ano ang dapat gawin pagkatapos nito. At hindi ka maintindihan kung bakit walang ginagawa ang gobyerno para ayusin ito. Hindi nakakatulong na hindi gumagana ang internet at wala ring VPN. Hindi natin masasabi na may digmaan sa teritoryo ng ating bansa, pero kasabay nito, may mga sibilyang namamatay. Sa totoo lang, Hindi talaga namin maintindihan kung paano namin poprotektahan ang aming sarili sa ganitong sitwasyon. Hindi ko alam ang dapat gawin o saan pupunta. Ang gobernador ng reyon ng Moscow ay nagsasabing maliit lang ang pinsala, pero kitang-kita naman ang totoong nangyayari. Wala ring nakakaalam ng bilang ng casualties. Kung iniisip ng kahit anong bansa na gusto naming manakit ng kahit sino, maniwala kayo, tao rin kami tulad ninyo kahit sa Ukraine, Russia o saan paman. Gusto lang naming mamuhay ng payapa. Ayaw naming may digmaan o may mapatay. Hindi namin kailanman ginusto ito. Hindi kami pinapayagang gumawa ng mga video na ganito o kahit anong video at i-post ito sa publiko. Pagkatapos ay ipaliwanag sa mga sibilyan kung kaano makaligtas sa mga ganitong sitwasyon. Saan pupunta at paano manatiling ligtas. At pati na rin, paano hindi mapunta sa ganitong mga sitwasyon sa simula pa lang. Hindi namin hinanap ang impormasyong ito online o sa mga ipinagbabawal na social media platforms. Hindi namin alam ang gagawin kapag nagising ka ng alas 5 ng umaga na may mga drone na papalapit sa bahay mo. Siguro kung alam namin, mas naging madali sana ang lahat. ngayon, dito ko gustong magbigay ng dagdag na komento. Dahil maraming tao, lalo na yung mga sumusuporta sa Ukraine, palagi nilang sinasabi na dapat ang mga Ruso ay sa kay Putin ibaling ang kanilang galit. Bakit hindi na lang sila mag-alsa at pabagsakin siya? Naiintindihan ko ang argumento. Lalo na kung may kamag-anak ang apektado ng digmaan sa Ukraine na sinimulan ni Putin. Pero, naiintindihan ko rin ang kalagayan ng maraming Ruso, lalo na yung mga tutol sa digmaan. Hindi madaling mag-alsa laban sa gobyerno at pabagsanik sila. Sa simula ng taon, nakita natin sa Iran na 30 o 40,000 katao ang pinatay sa loob ng 2 araw, habil ayaw bumitaw sa kapangyarihan ang mga nasa pwesto. At madali mong masasabi na si Putin ay pareho lang ng klase ng leader na tutugon din sa parehong paraan, tulad ng ginawa ng mga leader ng Iran sa simula ng taong ito. Wala siyang pakialam kung ilang Ruso ang mamatay, basta't hawak niya ang trono. Pero ano pa bang mas delikado sa pamumuno ni Putin, kundi ang mga Ruso na natutuklasan na isa siyang bigo? Ito ay ang mga oligarko ng Russia na nagsasalita laban sa kanya. At nagsisimula na talaga itong mangyari. At ang pagtutol ay nagmumula sa mga oligarko na talagang nakinabang sa digmaang ito. Mga taong may mga pabrika na, alam mo na, gumagawa ng mga armas para sa hukbong Ruso. Ang mga taong iyon ay nagsisimula ng magsalita. Heto ang isang halimbawa. Nababahala na ang mga bilyonaryong yumaman sa ilalim ni Putin. Ayon kay Andrei Melnikenko, pinakamalaking industrialista sa Russia, winawasak ng digmaan ang ekonomiya ng bansa. At kung walang magbabago, maaaring tuluyang masira ang bansa, ma-isolate o mapatakbo ng China. Si Melnikenko ay hindi naman kalaban ni Putin. Insider siya na. Ang mga pabrika ay sumusuporta sa ekonomiyang pangdigmaan. Tulad ng ibang oligarko, sinunod niya ang patakaran ni Putin. Magpayaman lang, huwag makialam sa politika. Ngayon, nagsasalita na siya. Senyales ito ng nangyayari sa elite na grupo. Hindi lang basta 1%,
kundi 1% ng 1%ers sa Russia. Umabot na sa Russia ang digmaan sa Ukraine. Nagdulot ng pila at gulo sa gasolinahan ang pag-atake sa infrastruktura ng enerhiya at dahil sa mga drone strike, naihiwalay ang Crimea. Lumalala ang galit dahil sa pilitang pagpapatala sa militar. Kumakalat online ang reklamo ng mga influencer tungkol sa digmaan. Nagbabala si Moloshenko sa mga panganib para sa Russia. Anarkiya na may warlord na nag-aagawan sa yaman at sandatang nuklear. Pagkontrol ng China bilang taga-supply ng hilaw na materyales at panangga laban Amerika. O pamumuhay sa gilid ng Europa na salat sa yaman. Sa huling senaryo ni Moloshenko, magiging tulad ng North Korea ang Russia. Sarado, parang pinapalibutan ng kaaway at kapos sa pag-unlad at kapital. Sabi ng mga tagaloob ng Kremlin na pag-uusapan ito pero mananatili ang Russia sa permanenteng digmaan laban sa mundo. Hindi sinasabi ni Moloshenko na dapat alisin si Putin. Pero ang gusto niyang pagbabago ay magwawakas sa pamumuno ng iisang tao. Gusto niyang maging hindi pa bago-bago ang Russia sa paningin ng labas na mundo at makuha ang suporta ng mamamayan ng walang pamimilit. Pero hindi niya binanggit ang demokrasya. Mahalaga ring tandaan na hindi siya ang unang oligarko na tumutol sa digmaan. Marami na, at ilan sa kanila ay nawala pa ang lahat ng ari-arian sa Russia. Pero ang kakaiba dito ay siya ang unang oligarko na nakikinabang sa digmaan. O siguro ay nakinabang na sa digmaan. Duda ako kung makakakuha pa siya ng military contracts matapos ang panayam na ito. Pero malaki ang naging pakinabang niya. O siguro noon pa, mula sa digmaan na ito sa nakaraang 4 na taon. At ngayon ay nagsasalita na siya laban sa direksyong tinatahak ng digmaang ito. At kung ano ang magiging kinabukasan ng Russia. Ngayon, ang mas nakakaintriga pa dito ay ang katotohanang wala namang ginagawa ang FSB sa lahat ng ito. Dumarating ang mga batikos mula sa iba't ibang direksyon laban kay Putin at sa Kremlin. At ang FSB, isang organisasyon na halos siya mismo ang bumuo mula sa simula. Dati siyang opisyal ng KGB. Ang KGB ay naging FSB. May mga nagsasabing di iniwan ni Putin ang KGB. At ngayon, di na nito ginagampanan ang tungkulin nito. Napapansin na ito ng mga tao. Tingnan mo ang ulat na ito. Dumarami ang mga hindi inaasahang bumabatikos kay Putin sa Russia. Mula sa dating propagandista na si Remuslov, oligarkong si Melyshenko, hanggang sa isang editorial sa isang intelligence magazine na kinukutya ang kanyang talumpate sa Valday. Bagamat maaring kusang loob at hindi koordinado ang mga pagputok ng pagkadismaya, ang banayad man o wala talagang panunupil, ay nagpapakita na pinapayagan ito ng FSB. Na nagtatanong kung hanggang kailan ito magpapatuloy. Pero maaari ring baliktarin ang tanong, maghihigpit ba ang FSB sa hinaharap kung sakaling, alam mo na, lumampas sa isang punto ang mga batikos na itinuturing nilang red line? Hinahayaan lang ba ng FSB na mangyari ito hanggang bumaba si Putin? O may mangyaring katulad nito? Hindi natin alam, pero wala pang katulad ang mga nangyayaring ito. Ngayon, ipapakita ko sa inyo ang prediksyon ni Boris Nemtsov, leader ng oposisyon ni Putin at matagal ng laban sa kanya. Matapos ang aneksasyon ng Crimea, mahigit 10 taon na ang nakalipas. Sa katunayan, noong dekada 90, isa siya sa iilang tao na itinuturing na posibleng pumalit kay Yeltsin. Ito yon, bago pa sumulpot si Putin at napakabilis niyang umangat. Mula pagalis niya sa St. Petersburg papuntang Moscow hanggang maging presidente, inabot lang ng halos 2 taon. Dumating siya sa eksena at mabilis na nakarating sa pinakamataas na posisyon. Pero bago siya, may iba pang mga tao na naglalayong makuha ang pinakamataas na pwesto. At si Nemtsov ay masasabi nating isa sa mga nangunguna noon. Pagkatapos ni Putin, hindi gumanda ang buhay niya dahil sa hindi magandang trato ni Putin sa mga kakompetensya. Ganito rin hinulaan ni Nemtsov ang pagtatapos ni Putin. Pakinggan mo. Ano ang posibleng katapusan ni Putin? Palagay ko, lalo siyang lalala at lulubog sa pagkaulyanin. Naniniwala akong mas magiging malupit siya at mawawalan ng moralidad. Habang tumatanda, hindi nagiging mas mabuti ang mga tao. Lalo lang silang lumalala at lahat ng kanilang masasamang ugali ay lalong lumalabas at tumitindi. At malinaw na kapag may malaking kapangyarihan, ang lahat ng prosesong ito ng pagkasira ay lalo pang bumibilis. Tanging ang mga mamamayang Ruso lang ang makakapigil sa kanya. Kapag napagtanto ng mga mamamayang Ruso na pinamumunuan sila ng ganitong klase ng tao, isang Rusophobe na inilulubog ang bansa sa sariling pagkakabukod, inilulubog ito sa krisis, at inilulubog ito sa alitan laban sa lahat ng mga kapitbahay nito.
Kapag naintindihan ito ng mga mamamayang Ruso, tiyak na bibigyan nila siya ng tamang tugon. At si Putin ay, sa esensya, mawawala. И Путин очень исчезнет. Ngayon, yan mismo ang nangyayari sa kasalukuyan. May mga nakakagulat na video mula Russian social media kung saan lantad na pinag-uusapan ng mga tao kung paano lalala pa ang sitwasyon sa Russia. May mga ordinaryong tao sa Russia na umaasang matatapos na ang digmaan dahil napatunayan ng Ukraine na kaya nilang umatake sa loob ng Russia. At ibig sabihin nito, maaari na silang makabalik sa normal na pamumuhay sa lalong madaling panahon. Yan ang karaniwang iniisip sa loob ng Russia. May ilang tumututol ngayon, sinasabing hindi mahalaga ang hirap ng buhay sa Moscow, St. Petersburg o ibang reyon dahil hindi tatapusin ni Putin ang digmaan. Hindi mahalaga kung gaano magdusa ang mga karaniwang Ruso. Itutuloy ni Putin ito hanggang makuha niya ang gusto niya. Ngayon, hindi ibig sabihin na gusto nilang patalsikin si Putin. Pero sa mga clip, parang sinasabi nilang ayusin si Putin para gumanda buhay ninyo. Pakinggan at pansinin ang sinabi ng babaeng ito. Kailangan mong maintindihan. Dapat mong maintindihan ito ng malinaw. Alisin mo na ang lahat ng ilusyon na matatapos ito agad. Hindi pa ito matatapos at lalo pang lalawak. Lalalala pa ito at lalo pang titindi. At hanggang sa mismong sandaling yon, kapag natapos ang digmaan, hanggang sa mismong sandaling yon nabawiin ni Putin ang kanyang mga tropa mula sa Ukraine. Mula sa buong Ukraine, kasama ang Crimea, wala sa mga ito ang matatapos. Magpapatuloy ito. Hindi magiging ligtas ang inyong mga anak. At magpapatuloy ito sa buong panahong yon. At hindi tatapusin ni Putin ang digmaan. Dahil hindi ito makakabuti kay Putin na tapusin ang digmaan. Kung tatapusin ni Putin ang digmaan, ibig sabihin kailangan niyang harapin ang lahat ng problemang lumitaw dahil sa kanyang digmaan. Lalapit sila sa kanya na may mga tanong. Lalapit sila sa kanya na may mga problema. Hihingi sila ng mga solusyon mula sa kanya. Kailan? Kailan sa buhay mo? Kailan sa loob ng 26 na taon talagang naresolba ang mga problema mo? Sa ganitong kalagayan kami pinalaki. Ganito kami nahubog. Ngayon, sobrang independent natin kaya di na tayo pwedeng umasa sa iba. Anong dahilan para umasa ka pa ngayon? Maayos na ba ang mga problema mo at mapoprotektahan ka na ngayon? Kailan ba may pakialam sa mga problema mo? Saan galing ang mga ilusyon na maayos ang lahat? Naniniwala ka talagang pwede mo lang hintayin na matapos ito? Sigurado ka bang magkakasundo sila at maayos lahat? Babalik na ba sa ayos ang buhay mo? Lumaki ka at nakatira dito. Alam mo naman kung paano ang sistema dito. Saan mo ba nakuha ang mga ideyang yan? Palala ng palala ang sitwasyon araw-araw, linggo-linggo, buwan-buwan, taon-taon. At magpapatuloy at magpapatuloy at magpapatuloy ito hanggang sa mismong sandali na wala na siya sa kapangyarihan. Tingnan mo, PRF, hindi ko alam. Demokrata? Liberal? Makakanan? Wala akong pakialam. Hindi mahalaga. Ang buhay ng bawat isa. Lahat ng tao walang pinipili. Sa Russia ay kasalukuyang nasa panganib. Kung itatanggi mo pa rin ang katotohanan ito at patuloy kang magsusulat, magsalita at mag-angkin na gawa lang ito ng panglabas na puwersang nilalabanan ng gobyerno, may masama akong balita sa'yo. Tatlo lang pagpipilian. Tanga, duwag, o bayaran. Wala nang iba. Kung mahalaga sa'yo ang buhay ng isang Ruso, dapat kang tutol sa nangyayari ngayon, buong puso at pagkatao mo. Isang tagapagtaguyod ng tigil putukan ng pagtatapos ng digmaang ito, ng pag-atras ng mga tropang Ruso mula sa teritoryo ng Ukraine, buong Ukraine, walang labis, walang kulang. Parang kulang pa lahat ng ito dahil sa mga frontline, walang magandang balita si Putin. Tingnan mo, ngayong linggo pinalaya ng puwersang Ukrainian ang baryo ng Novokuznetsk sa rehiyon ng Donetsk. Ngayon, ang rehiyon ng Donetsk, ang mismong rehiyong hinihingi ni Putin mula sa Ukraine. Sinasabi niya na kung isusuko lang ng mga Ukrainian ang bahaging ito ng teritoryo sa Russia, buong Donbas, titigil na raw niya ang digmaan na ito. Papayag siya sa tigil putukan at pwedeng bumalik sa tahimik na buhay. Sa kasamang palad, wala namang kapangyarihan si Putin na magdemand ng ganoon dahil napapaatras na ang puwersa ng Russia sa frontline. Baka hindi pa niya ito alam. Dahil tingnan mo ang nangyari, mga 2 linggo lang ang nakalipas. Halos 2 linggo na ang nakaraan. Nagbigay ng malaking talumpati si Putin na sinasabi na, nakasakop na naman tayo ng isang baryo sa Ukraine. Umaabante ang ating hukbo. Pero sa totoo lang, hindi yon ang katotohanan. Noong ika-4 ng Hulyo, nagkaroon si Putin ng malaking kumperensya o siguro pampublikong pangpupulong militar. At kapag ginagawa niya ito, gusto niyang magsuot ng unipormeng militar. Kahit na sa totoo lang, hindi naman talaga siya naging bahagi ng militar ng Russia. Kasama siya dati sa KGB, na maaari mong sabihin na parte ng militar o hindi. Pero hindi siya kailanman naging sundalo. Hindi siya veterano. Pero kahit ganun, gustong-gusto niyang magbihis na parang isa. At sa pagpupulong na ito, pinasabi niya sa kanyang mga komandante ng militar na bigyan siya ng ulat na sanakop na ng mga puwersa ng Russia ang bayan ng Kunetsko.
Makikita niyo ang pangalan sa screen at ang mapa. Sigurado akong mali ang bigkas ko. Pero sa kasama ang palad, hindi ito totoo. Hindi lang mga Ukrainian ang tumutuligsa sa balitang yan. Pati mga propagandista ng digmaan ng Russia ay nagsabi rin ito. Ganito rin ang nangyari noong Oktubre noong nakaraang taon, nang pag-usapan ni Putin ang Kupiansk. Sabi niya, nakuha na ng Russia ang Kupiansk. Kaya huwag mag-alala kung banyagang mamamahayag ka. Pwedeng bisitahin ang puwersa ng Russia sa Kupiansk. May 6 na oras na tigil putukan. Walang tumanggap sa alok niya. Pero nagdulot ito ng backlash sa Russia. Dahil alam ng mga tagapagpakalat ng propaganda ng digmaan na hindi kontrolado ng Russia ang Kupiansk. Kaya bakit sinasabi ni Putin sa publiko na kontrolado ng Russia ang lugar? Ngayon, syempre, gaya ng alam ninyo, may ugali o pulisya ang Russia na hindi nila kailanman sinisisi ang Tsar. Lagi nilang sinisisi ang mga tao sa paligid niya. Kaya lahat ng tao sa industriya ng propaganda ng digmaan ng Russia o lahat ng kasali dito, sinimula nilang sisihin si Gerasimov na siyang pinuno ng militar ng Russia. Hindi nila sinisi si Putin. Pinagbintangan nilang si Gerasimov ang nagbigay ng maling impormasyon kay Putin. Hulaan mo? Sa palagay ko, ganoon ulit ang nangyari. Kasi sinasabi ni Putin na kontrolado ng Russia ang baryong ito. Pero hindi naman talaga. Pinakamasarap na bahagi ay ang sagot ni Zelensky. Tingnan mo paano siya sumagot. Sabi ni Zelensky, kung naniniwala si Putin na kontrolado ng Russia ang baryong ito, bakit hindi siya pumunta rito? At pag-usapan natin ang kapayapaan para tapusin ang bigmaan. Itong barong sinasabing hawak ng Russia. At alam mo, hindi tinanggap ni Putin ang alok na yon. Sa katunayan, tumugon ang Kremlin sa sinabi ni Zelensky. At sinabi ngayon, pwedeng pumunta si Zelensky sa Moscow kung gusto niyang makipag-usap tungkol sa kapayapaan. Siguro alam niyo na kung pupunta si Zelensky sa Moscow. Kasi doon nagsimula ang video na ito. Gayunpaman, ipinapakita nito sa atin ang lahat tungkol sa kung paano umuusad ang digmaang ito para sa Russia. Ngayon, para tapusin ito, muli tayong may eksklusibong segment mula sa aming members-only na video kung saan binibigang paliwanag ni Chuck Farr ang eksaktong nangyayari sa mga frontline. Tulad ng, alam nyo, ang buong video ay eksklusibo lamang para sa mga miyembro. Kaya kung isa ka sa mga interesado mapanood ang buong nilalaman at lahat ng iba pang content na meron kami para sa aming mga miyembro, maaari kang maging miyembro ngayon din sa pamamagitan ng pag-click sa join button sa ibaba o pagpunta sa basicsinsider.com. Malaki talaga ang naitutulong ng inyong suporta sa amin at dahil dito ay nagiging posible na magpatuloy kami sa paggawa ng mga ganitong coverage. Kaya maraming salamat sa lahat ng sumali at maraming salamat din sa lahat ng nag-like at nag-subscribe sa button sa ibaba. Heto na ang preview, panoorin nyo! Ito na ang huling labanan ng tangke at pagkatapos nito ay Tatalakay natin ng balita kahapon. So dito, meron tayong, sa tingin ko ito ay kuhang video ng isang Leopard tank na sumasalubong sa 2 hanay ng mga Russian na armored na sasakyan. Ngayon, gagawa ng matalinong galaw ang taong ito sa simula ng video. May pagpipilian siya sa unang 3 target dito. Maghihintay siya hanggang sa harangan ng isang target ang tanging daanan palabas at siya kanya ito papatumbahin. Kaya iyon, naharangan na niya ang nag-iisang ibang daan papunta sa kanya. Kaya napilitan ang lahat ng ibang sasakyan na dumaan mismo sa harap niya. Nagmintis siya sa una pero hindi na sa pangalawa. Ngayon, lumiliko na ang tao at patagilid na ang kanyang armor dahil sa harap ang pinakamatibay niyang proteksyon. Ngayon, ibinaling niya ang mahina niyang bahagi sa kalaban at boom, tinamaan siya. Tingnan mo yung sinabi ko tungkol sa mga sasakyang napilitang dumaan sa iisang daan. Wala na silang dusutan ngayon. Wala na rin silang puwang para umikot. Napag-usapan na natin dati ang tinatawag na crossing the T. Sa letrang T, ito ang mga patayong guhit. Ang pahalang na guhit ay hawak ng leopard, kaya halos hindi na niya kailangang igalaw ang kanyon niya. Palitan lang ang taas o elevation. Una niyang papatumbahin ang unang tangke. Tinira niya ang ikatlo, ika-4, ika-5, at habang tumatakas sila, babarilin niya lahat sa puwitan. Ayan na, nasusunog na ang propellant. Kita mo yung parang blowtorch sa mga hatch? Oh. Yan ang propellant na nasusunog sa loob ng turret. Oh, nandiyan ang leopard. Sige, umuusad siya, nagpapaputok at mabilis na lumilipat ng pwesto. Kita mo, palagi siyang nagpapalit ng pwesto.
Ngayon, inaatake na niya ang mga iyon sa kalsadang kahiliran nito. Alam mo, mahusay ang paggamit niya ng tangke na yan. At ulit, alam mo, ayaw mo namang ipantapat ang isang tangke sa paparating na kolum ng kalaban, di ba? Kailangan dito ng kasanayan, pagsasanay, at matinding tapang. Tama, wala nang sumusuporta sa kanya. Siya, tinan mo, ang lupit nito, ang galing niyang humawak ng sandata na yan. Ang galing ng koordinasyon ng kanyang grupo, ang galing din ng koordinasyon nila sa mga drone na hindi lang nag-video ng buong pangyayari pero nagbagsak pa ng mabibigat na pampasabog para mailagay ito sa YouTube. Panghuli, paano makaapekto sa digmaan ang bagong pahintulot sa paggamit ng missile? Atakihin mo siya. Kaya ang mga attackams ay may mas malayong abot kaysa sa makikita mo sa Wikipedia, pero sabihin na lang nating 300 kilometro muna ngayon. Medyo kakaunti pa rin ang attackams. Wala pa silang masyadong marami nito. Isa silang napakahalagang sistema ng sandata para sa Ukraine. Karamihan sa attackams ng Ukraine ay may cluster munitions. Ang talagang kailangan nila ng marami para ma-target ang mga gaya ng Kerch Bridge na siyang ang totoo at mga target sa Crimea na dati nang tinamaan ng attackams ay ang tinatawag na unitary warhead. Ibig sabihin, imbes na may ilang cluster munitions, kailangan nila ng mas malaking warhead. Ngayon, ang attackams ay nagdadala din ng eksaktong parehong warhead gaya ng Tomahawk naval strike missile. Narito ang magandang balita para sa Ukraine. Ang paggawa ng unitary warhead ay mas madali kaysa sa paggawa ng cluster bomb warhead. Kaya sa madaling panahon, maaari nilang ilagay ang mas malalaking warhead na ito. Hindi ito magiging dahilan ng panalo sa digmaan. Magbibigay daan ito sa Ukraine na maabot ang mga target na nasa 300 kilometro ang layo. Pero ang Ukraine, dahil ayaw bigyan ng Estados Unidos ng mas mahahabang abot na TLAM, halimbawa, Tomahawks, Tactical Land Attack Missiles, gumawa na ang Ukraine ng mga drone. Tama ba? Kung gustong tamaan ng Ukraine ang target na 500 kilometro mula sa zero line, nagpapadala sila ng sariling mga drone, Luna NGs, at iba pang drone na kayang abutin iyon. Mabuti na rin ito. Ayoko maging politikal, pero sana nagawa na ito 1,000 araw na ang nakalipas ng Commander-in-Chief. Nagpasya siyang gawin ito habang paalis. Tingnan mo, hindi ako DOR. Militar akong tao, pero sa Commander-in-Chief ko ito isisisi. Tama? Isang bagay ito. Dapat may ganito na ang Ukraine at ngayon meron na sila. Mas mabuti ng huli kaysa wala. Tingnan natin paano nila gagamitin. Makikita mo rin ang coke cage dito, pero naging biktima ito ng mina. Hindi ganyan ang mga tao. Hindi naiintindihan ng mga taong ito. Pero tingnan mo, masuwerte rin sila. Tumama ang sasakyan nila sa mina sa loob ng minahan. Itong taong ito na parang tatanggap ng Darwin Award ay palakad-lakad sa gitna ng minahan. Kung masuwerte siya, hindi sasabog ang anti-tank mine dahil kulang ang bigat niya. Pero hinahaluan din nila ng anti-personnel mines dun. Pero heto pa, may isa ka pang makikita. Dapat may reactive armor ang tangke na ito. At makikikita mo dyan kung saan dapat nakalagay ang reactive armor, pinalitan ito ng ibang bagay. Diba? Alam mo, pinalitan nila, ang reactive armor ay isang piraso ng pampasabog na ikinakabit sa labas ng tangke. At kapag tinamaan ito ng anti-tank missile, sasabog ito. Nababawasan ang epekto ng heat round na pinaputok dito dahil sa kontra-pagsabog. Pero yung Russo, alam mo yung Russian Acme Industries na nagbebenta ng reactive armor, binibentahan nila ng mga block ng goma na gawa sa tinunaw na gulong, di ba? Hindi ito pampasabog, hindi ito reactive, hindi rin ito armor. Ayan, ganyan talaga. Iyan ang pangunahing panloloko sa military ng Rusya.
Alam mo, isa yan sa dahilan kung bakit di nila mapapanalo ang digmaan. Magbibigay ako ng isang matapang na prediksyon. Sa linggong darating, aabot sila sa 2,000 casualty bawat araw. Gagawin nila yon. At kung nawawalan ka ng 2,000 na casualty kada araw, tama ba? Umaabot ka ng halos 700,000 katao ang mawawala sa loob ng 1 taon. Ngayon, kasama dyan ang mga napatay, nasugatan, nawawala, at nabihag. Pero hindi yan kayang panatilihin. Hindi talaga. Halos, 6% ng budget nila ay napupunta sa bonus para sa mga nasugatan at napatay na sundalo. Alam mo, kapag pumirma ka sa bonus ng Russia, parang pinili mo na ring magkaroon ng pancreatic cancer dahil pareho na lang kaikli ang buhay mo. Alam mo, kaya nga kailangan nilang taasan na taasan pa yan. Isa pang dahilan, hindi pa nagsagawa ng panibagong malaking mobilisasyon si Putin. Nung unang mobilisasyon niya, 400,000 ang sumali at 400,000 din ang umalis ng bansa at di na bumalik. At sila ang mga pangunahing kumikita sa pamilya, mga kalalakihang nasa edad militar ang mga ito. Kaya ngayon kung magpatawag pa siya ulit, kukunin na niyang mga tao mula sa kanilang trabaho. Tama ba? Mga manggagawang wala nang maipapalit. Kinuha na rin niya ang 700,000 pangunahing tagapagkita ng pamilya mula sa ekonomiya. Kaya't patay ka na o wala kang isang binti at braso. At nakita pa natin ang mga sundalong Ruso na ipinadala pabalik sa harapan kahit wala ng 2 binti. Ipinadala pa rin pabalik sa harapan. Bakit mo gagawin yun? Tama, kasi sobrang desperado ka na sa mga tauhan. Alam mo, bukod sa pagiging di makatao, kahit ang mga Nazi, hindi nila ipapadala ang isang lalaki pabalik sa labanan na walang mga binti. Sabi ko mala Star Wars ang tindi ng kasamaan. Lahat na naiisip mo sa imperyo, ginagawa na ng mga taong to araw-araw. Sobrang grabe.